Hindi ko ako alam kung anong gusto ko sabihin. Pero kung ano man ang marinig ninyo, hindi kayo na ako bahala ng pakamata. Alam nyo, una mo sa lahat, nais ko muna magpasalamat sa isa kong taga rito sa Bulaklakan. Alam gano'n ninyo kung bakit po ang lungsod na Lipa, kahit po bumagyo, kahit po lumindol, kahit yung sinasabi ng Civil War, ito ang Lipa, lalo na ho itong Bulaklakan, ay safe po. Hindi ho maano. Hindi ho dahil sa mga tao. Hindi ho dahil sa madaming simbahan. Kundi dahil lamang po yan sa isang mag-iinom na taga rito sa Bulaklakan. Alam niyo, nung una hong panahon, si Taneng galit na galit ho. Taneng! Ilalagay niyo si Taneng! Wala ba natin? Galit na galit. Dahil doon sa kanyang kaharian, kakaunti na ang kanilang mga kaibigan. Ano ho? Ang ginawa ho, miniting ni Taneng ang lahat ng demonyo ito. Lahat ng demonyo. At ang sabi, kayong mga kampun ko, bumaba kayo sa lupa at kayo kumuha ng ating mga kasama dito sa ating kaharian. Hindi ang mga demonyo ito, kanya-kanyang babaan sa lupa. May mga galing Australia, mga Canada, may isa na napaligaw dito sa Lipa ay dito napapunta sa barangay Bulaklakan. Ay nung panahon ngayon, ay medyo inaampun ng bon. Inaampun ng bon. Eh nung ganyo ang demonyo, kahit yung invisible, yung takot sa ulan, baka sipunin. So naghanap yan ng masisilungan. Ay tuno sa masisilungan ngayon, nakakita siya ng gabi. Alagin yung gabi. Eh di pagbugan yung doon ang tubig, ang ulan. Ay doon mo nagtago. Ay doon sa gabi na ngayon, may nakatira na isang mag-iinom kung tagrito ka sa Bulaklakan. Ay umuwi, ay nakainom, ay di gutom. Ang sabi sa asawa, tagi may pagkain. Sabi ng asawa, oo na niya sa kumidor. Pagpunta doon sa kumidor, tinignan. Ay walang pang-ulam. Ay ang galing. Ay bakit tayo walang pang-ulam? Ay wala ka na binibigay na pambilang pang-ulam. Sabay turo doon sa gabi. Ano na ginagawa ng demonyo iyan? Bakit hindi mo inilaga? Ay sabi ng demonyo, Diyos ko, dito pala sa Bulaklakan, pati demonyo ay inilalaga. Kaya ang ginawa ng demonyo, sa takot, pumunta ng impyerno at sinabi sa lahat ng demonyo doon, huwag kayong pupunta sa Lipa dahil doon ang demonyo ay ilalaga. Kaya tayo, huwag kayong mag-ala, safe ang Lipa. At sa, alam mo nyo, may isang speaker. Ganito rin daw. At ang sabi, mabuhay daw ang mga bayani. Nagtakbuhan mo, manunood. Ay nabuhay mo ang mga bayani. Alam mo niya, ito ng pagdiriwang ng araw ng mga bayani ay base po sa Republic Act 92-94. Na kung sa tuwing huling Lunes ng Agosto ay dapat ipagdiwang sa buong Pilipinas ang araw ng mga bayani bilang pagkilala sa kanilang mga kapangyarihan, katapangan, ng mga bayani hindi kilala at mga bayani kilala. Sabi nga ho, alam mo nyo, yung kabayanihan at ang kalayaan ay parehong kamban. Walang kalayaan kung walang kabayanihan. At walang kabayanihan kung wala tayong kalayaan. Tiga, sabi nga ng isang bayani, anong higit pa ang dakila, anong higit pang pag-ibig, ang may pagkadalisay at pagkadakila, tulad ng pag-ibig sa sariling lupa, wala na lang, wala na. At sabi niyo, ang di magbahag sa sariling wika ay mahigit sa hayop at malaksan. Babasa rin ako minsan ng story. Yan o mga
alaala natin, tumo, sila mga leading heroes natin. Ano? Hindi ko na alam, yung sinabi pa nilang heroes ito. Pero sa ngayon ho, hindi lamang po yung mga bayaning iyan ang ating sinisilibrate. At hindi nyo sinisilibrate ang mga bayani na hindi natin kilala. So nasabi ho, lahat po ng panahon ay may bayani. Tayo ay pwede rin yung maging bayani at tayo ay bayani rin. At alam mo nyo, ang sumasangisan ko sa sinasabi ko na yan, yung agila, ito yung agila, ang taas lumipad, may sariling direksyon, may sariling isip, ganun din mo ang tao na may namatayan. At yun ay dahil sa mga kabayanihan na ginawa ng ating mga Ginoo, na ating mga Panginoon. Ika, kaya ho tayo sa bagong henerasyon, tayo pwede maging bayani. Tayo magiging bayani sa pamamagitan ng pagsunod natin sa tama at pagtulong